Hi guys, for today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano kayo makapag-avail or paano nyo gamitin yung bagong update ni PhilHealth sa ngayon. Ito yung bago nilang programa, ang PhilHealth Yakap program. Ngayon, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Ang yung Play Store sa cellphone niyo. Dito sa may search, click nyo lang yan. Search lang natin yung eGov.ph. Click lang natin tong install. Hintayin lang natin na matapos yung pag-install. Click natin tong open. Dito, pag once na wala pa kayong account dito sa eGov.ph, so click nyo lang itong sign up. Pero kung kayo ay may account na dito, so diretso login na lang kayo. Click natin yung login here. Kung wala pa kayong account, kailangan muna natin mag-create ng account. Click lang natin tong create new account. Dito, lagay nyo lang inyong first name, middle name, last name. So, kung may suffix kayo, katulad ng junior, senior, third, second, ganon, is lagyan ninyo. Then, kung wala kayong middle name, click nyo lang tong my box para hindi kayo hanapan ng middle name. Then, lagay nyo yung email address ninyo. After nyan, click nyo na tong create new account. Then, dito mag-i-email si eGov.ph ng OTP code sa email natin. So, open natin yung email natin. Ito na yung email. 8. Lagay natin dito 713248. Then, lagay natin yung cellphone number natin. Then, click next. Mag-text ng OTP code. Hintayin natin yung OTP code. 36. Ayan. Then, dito mag-create na tayo ng own PIN natin. So, kada login natin, ito na yung PIN natin. Lagay lang natin. Click next. Re-enter nyo yung PIN ninyo. So, alalahanin or tandaan nyo yung PIN ninyo guys. Dahil ito na yung PIN or password ninyo kada login nyo ng eGov.ph. Click next. Ayan, congratulations. You have successfully created your account. Dito, para ma-access na natin lahat ng mga features dito sa eGov.ph apps, kailangan i-verify muna natin yung ating account dito. So, click lang natin tong verify now. Then, dito, under citizenship, click lang natin to. Then, piliin lang natin yung Filipino. Then, dito sa baba, lagay lang natin yung ating birthday or birth date. Naka-format siya as month, date, at saka year. So, kung kayo ay lalaki, piliin nyo lang yung male. Okay na yan. Click natin yung next. Dito, kung ano yung kasalukuyang address niyo, so yun yung ilagay niyo. Kung nasa Pilipinas kayo, so huwag nyo na yung baguhin. Country, Philippines. Lagay nyo lang dito yung state or province, city or municipality, barangay, house number or building or street name. Kung haba yung address niyo, so lagyan nyo pa yung address line 2. Then, kung alam nyo yung postal code, so lagyan nyo din. Kung hindi nyo alam, is pwedeng hindi lagyan. So, optional lamang itong dalawa. Ngayon, after nyan, double check nyo kung tama ba. Kung tama naman, click nyo na itong next. Dito, confirm information. So, double check nyo yung details na nailagay ninyo kung tama ba. Then, pag tama naman, click nyo na itong next. Then, dito guys, lagay nyo lang yung inyong signature. So, kung ano yung signature ninyo sa inyong ID, dapat match yan dito. So, gamit lang yung daliri ninyo. Then, click continue. Confirm. Ito, dapat hindi kayo nakasalamin or kaya naka-filter or kaya nakasombrero. Dapat kitang-kita dapat yung mukha ninyo. So, face must be within the circle. Ngayon, click lang natin yung tap to launch camera. Then, pag okay na sa inyo yung picture ninyo, click nyo na itong yes, I'm happy. Ayan, congratulations, you have successfully upgraded your account. Click OK.
Login na tayo. Pagka login natin, makikita na agad natin dito yung NGAs. Click lang natin yan. Then dito, scroll lang natin sa pababa. Hanapin lang natin yung PhilHealth. Ito na yung PhilHealth. Click lang natin yan. Then click natin yan. Then ma-redirect tayo mismo sa PhilHealth member portal. Click lang natin tong continue to my account. Ayan, so ito na yung ating account sa PhilHealth guys. Dito nyo makikita yung profile ninyo, contributions nyo sa PhilHealth, kung ano na yung na-claims nyo, at saka yung yakap. So ang tutorial na ito is kung paano natin ma-avail yung yakap program. Click lang natin tong yakap. Ayan. So sa mga di pa nakakaalam kung ano itong yakap program ni PhilHealth. So ito yung bagong program nila guys, or ni-rebrand nila. Dati ito ay isang konsulta program ni PhilHealth. Pero dahil ito is hindi masyadong kilala, dahil sa pangalan na konsulta, na ibig sabihin lamang is consultation. So ginawa nila, binago nila yung programa at pinaganda. Ngayon is tinatawag na itong yakap. So ano ang PhilHealth yakap? Ito guys is may libre kayong check-up. Yes, libre ito. So maraming accredited na mga hospital si PhilHealth. So yun yung gagawin natin mamaya. Pipili tayo ng mga hospital na kung saan tayo magpa-check-up. Nakaganda din dito, bukod sa libreng check-up, pwede din kayong makakuha ng libreng gamot at may cancer screening test na libre din at free din yung lab test. So ito yung 4 na benefits na makukuha o pwede nyong i-avail kay PhilHealth yakap. So hindi nyo kailangan magkasakit para i-claim yung benefits ni PhilHealth. So kung gusto nyong malaman kung kayo nga ba ay may karamdaman or kahit kayo ay okay naman yung pakiramdam ninyo, feeling nyo naman is wala kayong sakit, then kung gusto nyong ma-avail yung benefits ni PhilHealth, halimbawa gusto nyo lang magamit yung inyong PhilHealth, so pwede kayo dito. So ito ay libre lamang. Mas maganda din ito guys, na kahit wala kayong sakit is magpa-check up kayo para at least malaman nyo din kung sakaling meron pala kayong nakatagong mga sakit. Ngayon, balik tayo dito sa ating PhilHealth account. So dito, para maka-avail tayo ng PhilHealth yakap, kailangan lang natin mag-add ng yakap provider. Click lang natin yan. Ayan. Then, mamimili kayo ng province. Click nyo lang yan. Then, scroll nyo lang pababa. Hanapin nyo lang kung saan nyo gustong mag-avail ng mga free check-up kay PhilHealth or kung saan kayo malapit or kung saan nyo gusto. Halimbawa, sa taga Rizal kayo, so piliin nyo yung Rizal. Ayan. Then, dito sa any, click natin yan. Dito, mamimili kayo kung saan nga ba lugar nyo gusto. So, halimbawa, kayo ay taga Teresa. Click nyo lang yung Teresa. Then, click nyo tong search. Ayan. So, pag pinili nyo yung mga lugar, guys, lalabas na dyan yung kanilang mga yakap provider. So, dito sa Teresa, ang yakap provider ni PhilHealth is dalawa lamang. Yung St. Teres at saka Teresa Rural Health Unit. So, piliin na lang natin tong St. Teres. Ayan, hospital. Click natin yan. Then, nakalagay din dito na if registration is successful, you will enjoy yakap benefits from choosing yakap provider until December 31 this year. Ayan, so, are you sure you want to proceed? Click natin yung yes. Pag hindi available yung isa guys, so kanina hindi available yung St. Teres, so sinubukan ko yung Teresa Rural Health Unit. Ang nakalagay agad is yakap status, Teresa Rural Health Unit. At yung registration date niya is August 1. Ibig sabihin, ito na yung nakalagay na yakap sa ating PhilHealth account. So ito na yung ating napili na yakap provider.
So, hindi na tayo pwedeng makapag-add ng ibang mga hospital or Yakap provider dahil ito na yung nakalagay sa ating Yakap account. Ito na yung Yakap provider natin hanggang December 31. Kung ano yung nakalagay na Yakap provider sa inyong PhilHealth account, dapat doon lang kayo magpa-consult or doon kayo magpa-check up. Ngayon, dahil andun na yung Yakap provider sa PhilHealth account ninyo online, pwede na kayong pumunta sa Yakap hospital or clinic na pinili ninyo. Doon, i-check up na kayo ng doktor. Magre-recommend din sila sa inyo ng laboratorio or lab test o kaya referral para sa cancer screening test. Then, magresita din sila ng gamot sa inyo kung ito ay kinakailangan, kung kayo ay may sakit. Then, pag nabigyan na kayo ng reseta ng inyong doktor, kumuha na kayo ng libreng gamot sa mga accredited gamot provider ni PhilHealth. So, ang process guys is kung may kinakailangan kayong gamot, magreseta ang doktor gamit ang gamot apps. At pumunta kayo sa kahit saang accredited na gamot provider o botika para kunin ang gamot. At ipakita nyo lang sa pharmacist ang resita or UPSASC code. At pirmahan ang gamot availment slip na binibigay ng pharmacist. Then, take note, may karatulang nakadisplay sa loob at labas ng botika ng katunayang sila ay accredited na gamot provider. Then, hanggang 20,000 lamang ang halagang maaaring makuhang gamot ng kada benepisyaryo sa accredited na botika sa loob ng 1 taon. Sasabihin ng pharmacist kung magkano pa ang balanse mula sa 20,000 na limit. So, kung halimbawa, lumagpas kayo sa 20,000 na limit na gamot, so the rest is kayo na yung magbabayad ng sobra. So, kung pinapabalik pa kayo ng doktor nyo para sa follow-up check-up, so balik lang kayo para sa follow-up check-up ninyo. So, yun lang guys, kung paano kayo makapag-avail dito sa PhilHealth Yakap na bagong programa ni PhilHealth. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!